Magandang araw mga ka-inside The Story PH. Noong December 1987, isang gabi ng Pasko na dapat ay puno ng pag-asa at saya. Ngunit sa kalaliman ng dagat sa pagitan ng Mindoro Strait at Marinduque, isang trahedya ang sumiklab na gumimbal sa buong bansa. Isang barkong puno ng mga pasahero, isang banggaan at apoy na nilamon ang lahat. Ito ang kwento ng Doña Paz, ang barkong tinaguriang Titanic ng Pilipinas. Ang MV Doña Paz ay pag-aari ng Sulpicio, isa itong pampasaherong barko na regular na bumabiyahe mula Tacloban patungong Manila. Sa gabing iyon, higit 4,000 katao ang sakay nito, mga manggagawa, estudyante, sundalo at pamilya na pauwi upang ipagdiwang ang Pasko. Ngunit ayon sa opisyal na listahan, tanging 1,583 lamang ang nakarehistrong pasahero. Ibig sabihin, libu-libong katao ang sakay ng walang record. Isang karaniwang problema noon sa mga barkong pampasahero. Bandang 10:00 ng gabi, habang payapa ang naglalayag ang barko, nakasalubong nito ang isang oil tanker na may pangalang MT Vector. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa dagat. Ang Vector ay may kargang 8,800 barrels ng gasolina. At sa oras na mag-init ito, kumalat ang apoy sa buong karagatan. Ayon sa mga nakaligtas, ang dagat mismo ay tila nagliyab. Mula sa barko, ang mga pasahero ay tumatalon sa tubig, ngunit sa halip na kaligtasan, apoy at usok ang kanilang nadatnan. Walang signal, walang radio communication. Walang may alam kung nasaan ang Doña Paz, at sa loob ng ilang minuto, ang barko ay tuluyang lumubog. Sa higit 4,000 pasahero, 24 lamang ang nakaligtas. Sila ay naglutang sa dagat ng halos isang araw. Bit-bit ang trauma at alaala ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa kanila ang nagsabi, "Para kaming mga kandilang natutunaw sa gitna ng apoy." Kinabukasan, mga bangkay at debris ang lumutang sa dagat, isang tanawing hindi malilimutan ng mga rescuer. Sa investigasyon ng pamahalaan, lumabas na parehong walang radio at safety equipment ang Doña Paz at ang Vector. Ang mas masakit, ang kapitan ng Doña Paz ay natutulog sa oras ng insidente at ang Vector ay may mga kargang ilegal na langis. Tinuring ito ng International Maritime Organization bilang pinakamalalang trahedya sa dagat sa panahon ng kapayapaan. Ngunit hanggang ngayon, maraming tanong ang hindi pa rin nasasagot. Totoo bang walang tulong na agad na dumating? At bakit tila walang hustisyang naabot ang mga pamilya ng biktima? Taon-taon, tuwing December 20, ginugunita ang trahedya ng Doña Paz. Ang karagatan kung saan ito lumubog ay tinatawag ngayon ng mga mangingisda bilang dagat ng mga kaluluwa. Ang alaala ng mga sakay ay nananatili bilang paalala na ang kapabayaan, kahit sandali lang, ay maaaring magdala ng kapahamakan sa libu-libong buhay. Ang Doña Paz ay hindi lamang kwento ng trahedya, ito ay paalala ng kahalagahan ng buhay at ng responsibilidad ng bawat isa. Maraming salamat mga ka-Inside The Story PH sa pagsama sa isa na namang kwento ng totoong pangyayari. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe para sa susunod pang mga tunay na pangyayari. At ito ang Inside The Story PH, kung saan sa bawat alon may kwentong kailangang maalala.